Magandang buhay! Samahan niyo po ako gumawa ng butter strawberry cake gamit itong Flavorade na strawberry and BOB o butter oil blend ni Bakersfield. Alam niyo ba mga kananay cakes na first time ko lang gumamit itong French vanilla nila, and di ako bumibili nito dati kasi namamahalan talaga ako sa presyo nito, pero mga kananay cakes ngayon na natikman ko na worth it naman pala talaga kasi quality at real vanilla po talaga yung lasa niya. Tuwan-tuwa nga ako dito kasi sinubukan ko siya sa chiffon at saka sa butter vanilla cake. Ang sarap, talagang malalasahan mo yung pagka-real vanilla mga kananay cakes, and good feedback po tayo dito. Lahat nga pala ng gamit ko ditong product ay from Bakersfield. Ito yung pinadala nilang package 2 months ago, mga kananay cakes, diba? Kung di pa tayo pinadala, hindi natin matitikman ang French vanilla nila. Thank you so much, Bakersfield. Kailan po ang next? Charot! Uy, Pasko na, baka naman. Tingnan nyo naman yan mga kananay cakes kung gaano kaganda yung kulay ng ating butter strawberry cake gamit lang ang Flavorade na strawberry. Hindi lang sa kulay maganda yan, kundi lasang-lasa mo talaga yung strawberry flavor niya. At tingnan mo naman gamit ang BOB, di ba napakakinis at firm na firm yung ating cake. Hindi lang sa cake pwedeng gamitin si BOB, ginamit ko rin siya nang gumawa ako ng donut, ng pizza dough, ng bread, at saka ng cookies. Kahit anong pastries mga kananay cakes, pwede po siyang gamitin. At ang lambot talaga ng dough mo dito kapag itong si BOB yung ginamit mo. Pagdating sa frosting, walang iba kundi ang classic repeat ever since the world began, charot! Ever since na nagsimula tayo sa ating baking journey. Sa fondant naman, walang iba kundi whip it pa rin mga kananay cakes. At recipe po ito ni Lodi Cakes. Yung bagong recipe niya na formulated niya. Must try yun mga kananay cakes. Nagustuhan ko talaga ito si whip it fondant kasi hindi ako hirap mag-prepare dito. Unlike doon sa nakagawian kong marshmallow fondant na hirap talaga ako sa pagtutunaw ng marshmallow pa lang. Doon pa lang, ngalay na agad yung braso ko. O diba? Pero simula nung na-introduce to sa ating ni Lodi Cakes, ang whipped fondant recipe niya, naku mga kananay cakes, dumali ang buhay ko sa paggawa ng fondant. Talaga naman kasi ang bilis lang talagang i-prepare, paghahalo-haluin mo lang lahat ng ingredients, tapos masahin mo hanggang sa maging pliable na siya. Pero syempre, kailangan ahead of time, halimbawa bukas mo gagamitin, ngayon pa lang gawin mo na siya para ma-rest mo na siya overnight. Mas maganda kasi na-rest mo siya. Para gumanda yung consistency niya. Like sa frosting na whipped, diba? Sabi ko sa inyo. Sa 1 kilo ng Whipped Classic, 2 cups of very cold water yung gamit ko doon. And para maging stiff po yung consistency niya is nire-rest ko muna siya sa chiller overnight. Yes, opo, kailangan talaga advance yung paggawa para makuha mo yung right consistency. And ganun din dito sa fondant. Tapos, ang nagustuhan ko rin dito is never siyang nag-elephant skin talaga. Sobrang lambot at masarap syempre. At no need na i-microwave. Yes, so po, yan din ang isa sa talagang nagustuhan ko. Kasi doon sa marshmallow fondant, ako, madamihan mo lang ng konti yung Tylose apakatigas na, diba? O di kaya ng cornstarch, nag-elephant skin na. Dito, mga kananay cakes, never kong na-experience na nag-elephant skin. Tapos, tingnan mo naman yung bow natin dyan, tayong-tayo. At nakita nyo naman, di ba, may palpak moment tayo dito. Nilagyan ko kasi yung bow natin dyan ng stick kabilaan kasi para tumayo talaga siya. Kasi ang travel nito mga kananay cakes from Pinagbuhatan Pasig to Central Signal Taguig. O diba, ang layo. Kaya naman kailangan ko i-make sure na hindi matutumba yung ating bow.